Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 55, verses 1 to 3. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang napagnilayan ko dito ay ang salitang tipan. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng tipan. Ang tipan ay isang kasunduan ng tao at ang Diyos, at ang Diyos sa kanyang mga nilikha. At napakaganda ng pagbasang ito dahil sa aking karanasan o sa karanasan naming pamilya, sa totoo dumanas kami ng kahirapan, nalubog sa utang, sa mga loan at mga utang sa mga Bombay. Ito ang nagsadlak sa amin sa kahirapan. At napakahirap makipag-struggle dito sa mundo ng business, na kung saan ang kompetisyon ay napakataas. Kaya sa kaming mag-asawa ay nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tulong sa Diyos. Sabi namin, ang Diyos lang ang ating kanlungan. Ang Diyos ang ating hihingan ng tulong. Kaya ang kalagayang ito ang nagdala sa amin sa tibay ng pananampalataya. Ang pagpapahalaga sa pagdarasal, pagrorosaryo, at pagdalo sa mga misa para magkaroon ng pakikipag-isa dibdib sa Diyos. Napakahirap ng gawain ito. Ang maging sumunod sa utos ng Diyos. Ngunit naramdaman ko rin na kapag ikaw pala ay naging bukas sa iyong damdamin, hindi mo tinatago ang iyong karanasan, hindi mo kinikimkim sa sarili lamang ng iyong buhay. May mga taong
Nagpapadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa atin. Nagpapadala ang Diyos ng mga taong may anghel ang puso. Nagkakaroon siya ng kaganapan. At ito nga, nung ako ay lumapit at nag-usap kami na ako ay magpapahayag ng pagtulong uli sa usaping pastoral, at ito naman talaga ang aking nakasanayan for 26 years. Sa tingin ko, ito yung tawag muli ng Diyos sa akin. At napakaganda ang sinasabi niya. Ipapalasap ko sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Hindi man lubusan ang mga tulong ng Diyos, pero mararamdaman natin na may mga taong dakila ang puso na tumulong at maging kaagapay sa kahirapan ng iba. Ito na yata yung synodality, na ang simbahan o ang mga tao ay handang makinig sa kalagayan ng mga tao. Ang pakikinig ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa atin, sa simbahan, at ganun din sa ating komunidad at pambansa. Pakikinig na mayroong pagninilay at pagsusuri, hindi lang basta sumusunggab o kumukuha ng anuman, kundi ito ay pagbibigay ng buhay para sa iba. Ngayon, ang isang napakahalaga sa akin ay ang salita ng Diyos, na kung saan nagbibigay ng pag-asa. Ang pagbabasa ng Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng pag-asa. Katulad nga dito, lumapit kayong mga nauuhaw, walang salapi, kumuha dito at ang pagkain. Ito ay nagpapahayag na tayong lahat ay magkakapatid. Tayong lahat ay may concern sa iba. Kaya pahalagahan natin ang ating mundo, ang mundong dumadaing ng kalikasan, na dumadaing ng kahirapan din ng ating kalikasan, at ito ay mahalagang pahalagahan natin. Kaya ang espiritualidad ng kalikasan na i-promote ni Pope Francis na Laudato Si ay bigyan natin ng panahon upang basahin, pagnilayan at isagawa. Ito po muna ang aking babahagi, at God bless sa ating lahat.